Patutunayan na si Apostol Pablo ay nagturo ng kamalian sa Biblia. Next question. Thank you, Boss D. Next question. Okay na. Ayan. Thank you very much. Dahil ang sagot mo ay pass. Oh, ano na lang ang talagang sinabi mo sa presentation mo? Ang kasalanan ay nanggaling sa isang tao. Tama ba yun o mali yun? Categorical. Ang kasalanan ay nanggaling sa isang tao, yun ang tanong mo. Categorical muna, sagot. Oo, tama yun. Yun ang sinasabi dun sa sitas na sa Roma 5. Okay, sunod na tanong. Dahil pinanindigan mo na sa Roma 5:12 ang talagang nakasulat. Rinig ba ako, moderator? Namumula yung signal ko. Yes, dinig. Ayan. Dahil sabi mo ang talagang nakasulat sa 5:12 ng Roma, ang kasalanan ay nanggaling sa isang tao. Tanong, anong Bible translation ang nabasa mo na ang nakalagay at nakasulat nanggaling sa isang tao? Anong translation? Yan ay paraphrase yan, hindi translation. Pinaparaphrase ko lang. Objection, moderator. Objection, Stop moderator. time. Ano yun? You will die? Tanong ko, translation, hindi paraphrase ang tanong ko. Tanong ko, translation. Sagot siya kung meron siyang alam o wala siyang alam na translation. Sa ano yan eh? Sagot muna siya. Mr. Moderator, sinagot ko na eh. Sabi ko, hindi translation yan. Tapos, meron akong 20 seconds na sumagot. Sana pasagutin mo ko. Oh, sabi ko, hindi translation yan. At yan ay pinaparaphrase ko lang kasi we have very limited time. Kung babasahin ko yung 5:12, mauubos na yung kung babasahin ko yung buong chapter ng Roma 5, kasi hindi lang naman isang talata yan. Magkakaduktong yan. So kung babasahin ko lahat yung sitas na yan, sa 5 minutes ko, wala ka nang maitatanong sa akin. Okay, rolling ko, paki-refresh mo yung question, you will die. Refresh mo siya. Sige, next question. Okay. Next question. 2 minutes. Okay, thank you. Sabi mo, yan ay paraphrase. Tanggap mo ba pag paraphrase nakasulat o hindi nakasulat, categorical? Hindi necessary nakasulat. Impliedly. Okay, sunod na tanong. Ang tanong ko sa'yo kanina ay ano ba? Implied o nakasulat, categorical? Sorry, Mr. Moderator, inamin ko na na-paraphrase yun. So kung hindi niya naiintindihan yung paraphrase, problema niya na yun. Stop time tayo ha. Objection ba yan, Matt? Objection yan? Yes, Mr. Moderator, sinagot ko na kasi yan eh. Paraphrase, sabi ko, pinaraphrase ko lang kasi I have very limited time. Kung babasahin ko yan verbatim, sa 5 minutes, hindi na matatapos tayo, wala na akong may tatayo. You will die. Meron ka bang counter or... Yes, meron po akong counter objection, moderator. Anong nilabag kong rules? Okay. Kung magtanong ako, anong nilabag ko? Oras ng pagtatanong ko. Wala akong sinasabi. Mr. Moderator, Wait lang, Matt. Wait lang, Matt. Ako kakausapin mo eh. Pero tapos na kasi yung time mo para mag-object, ano? So magro-rolling na ako. No? You need to answer the question, Matt. Kasi simple lang naman yun. Sige, pakisagot mo. Mr. Moderator, sinagot ko na nga. Sabi ko paraphrase ang ginamit. Hindi kasi yun yung tanong niya kanina, bro. Ngayon, papaulit ko yung tanong. Papaulit ko kay You Will Die, pakisagot mo, no? You Will Die, pakiulit yung tanong. Ngayon, mag-start yung time pag sumagot na si Matt, boss. Di ha? Sige, pakiulit ang tanong. Okay, thank you very much, moderator and timer. At ang tanong sa'yo, Matt Murdock, ano ba yung itinatanong ko kanina? Paraphrase ba? O kung ano yung nakasulat sa 5:12 ng Roma? Nakasulat o yung paraphrase? Ano yung tinatanong ko? Categorical? Moderator. Matt, sorry, I cannot entertain another objection. You need to answer the question, please. Ito guys, ang nabubuhay sa bakal ay natutunay sa Namaya ka na agnostic, bakit sa recording yung ganyan? Namaya ka na agnostic, bakit? Nagpi-feedback ulit, Matt. Nagpi-feedback ulit. Nahirapan yata sa tanong ko. Hindi kinaya ng signal niya.
Sorry, may tumawag ulit sa akin. Okay na ba, Sir 80? Yes, okay na. Pakisagot mo yung tanong. Okay lang ang papang ulitin. Hindi ka na kasi pwede mag-execute. Hindi, sinagot ko na nga, di ba sabi ko nga paraphrase? Sige, Yun na ganito. nga tanong niya. Ganito, pakiulit yung sagot. Pakiulit yung tanong, then uulitin yung sagot. Basta wala munang timer. Sabihin ko pag start time. Sige, you will die ulit. Pakiulit yung tanong. Okay, thank you very much, moderator and timer. Ang tanong na naman sa'yo, Matt Murdock, na iulitin ko, ano bang itinatanong ko sa 5.12 ng Roma? Kung ito ba ay paraphrase o kung ano yung nakasulat, categorical? Yung nakasulat o yung paraphrase? Mr. Moderator, objection. Tinatanong niya sa akin kung ano tinanong niya. You need to answer that. Sadly, Matt Murdock kasi kasama yan sa categorical question. No? Please answer the question. Hindi nga. Ang contestation nga natin, Mr. Moderator, pinauulit mo nga yung tanong niya eh. Bakit itatanong pa sa akin kung ano tinanong niya? Di itanong niya na lang. Karapatan niya kasi yon as the cross-examiner. No? Sige, Kaya pass ako dyan. Pass na lang. Okay, next question. Okay, sunod na tanong bro. Dahil 2 beses ka na nag-pass, ano ibig sabihin nun bro? Wala kang sagot o mahirap yung tanong, categorical? Pass. Okay, dahil 3 beses ka na, Matt Murdock, nag-pass, ano na naman ang ibig sabihin ng 3 pass mo? Mahirap ang tanong o wala kang sagot, categorical? Irrelevant. Objection, moderator. Wala sa Yes, options ng categorical ko yung salitang irrelevant. Wala sa categorical ko yun. Pass ako, pass. Pass daw. Okay, sunod na tanong. Dahil pang-4 na beses mo nang nag-pass bro, Matt Murdock, ano ang ibig sabihin ng 4 na pass ni Matt Murdock sa debate na to? Mahirap ang tanong o wala ka talagang sagot, categorical? Pass. Okay, dahil 5 na ang pass mo bro, anong ibig sabihin yan bro? Panalo ka sa debate na to o panalo ako, categorical? Irrelevant. Your Honor, Mr. Moderator. Objection, moderator. Objection. Wala sa options ko yung irrelevant. Wait lang, pa-pause ko muna yung time Boss D, okay pa ba yung timer natin dyan? Baka nawawala na tayo. Nangaba na ng tanong mo ha. Nangaba na ng time. Wala, hindi kasi ako yung nagka-timer. No, nagkakape ano, no? Boss D, yan ka pa ba? 58 seconds, sorry. 58 seconds daw. Sige, dahil may objection tayo, no? Matt Murdock, ganito lang, no? Privilege ng isang cross-examiner yung pagtatanong. At ikaw, privilege mo yung pagsagot at pagsasabi ng pass o kung wala kang sagot o kung ano man yung sagot mo. No? Please be in line with the question that you have to answer. Ngayon, ang ruling ko, no, dahil, wala si Matt. Nawala si Matt. Okay, ang ruling ko ngayon, no, dahil sumagot naman si Matt Murdock ng pass, ibang line of questioning naman you will die. Sige, sa natitirang 58 seconds. Okay, sunod na tanong, Matt Murdock. Dahil sabi mo, sa affirmative stance mo, si Pablo ay nagtuturo ng kamalian. Tanong, kung si Matt Murdock ba na nakalimang pass ang magtuturo, tama ba ituturo niya? Yes or no? Pakiulit ang tanong. Pause time muna ha. Ulit ang tanong, stop Sige, time. Stop time pag inulit. Okay, thank you, timer. Thank you, moderator. Sabi niya kasi sa kanyang affirmative stance, si Pablo o yung Apostol Pablo ng Biblia nagtuturo ng kamalian. Ang tanong ko, kung si Matt Murdock naman na nakalimang pass ang magtuturo, ano ituturo niya? Kamalian o hindi? Your Honor, Mr. Moderator, objection. Yes, Irrelevant yung tanong. Irrelevant. Okay po. Counter objection, you will die. Counter objection. Bakit naman magiging irrelevant? Paksa namin ang tinatanong ko. Okay. Ruling, Matt Murdock, in line with the topic, please answer. Tinatanong ka lang kung tama ba yung tuturo mo o mali. O mali. Mr. Moderator, ang tinatanong niya ay kung ako daw ba ang magtuturo. Ano naman ang connection ko kung ako magtuturo? Hindi naman yun ang topic namin. Paki-consider yung objection ko kasi kung hindi, pass na lang ulit.
Okay, pass daw. You will die. Next question. 42 seconds. Okay, last question. Okay, last question. Dahil meron ka ng 6 na pass, Matt Murdock, for the record, meron kang 6 na pass. Tanong, si Apostol Pablo ba na nagtuturo ng kamalian sa Biblia, merong 6 na pass o walang 6 na pass? Categorical. Pass ulit. Okay, let's proceed Okay, now dahil pitong pass na yan, no question. no No question. further questions, Your Honor. Thank you. Now we will proceed with the opening statement. 5 minutes for the negative side. You will die. Go ahead. You will die. Yes, thank you very much at magandang magtatanghali na pala. Yan. So salamat ulit sa pakikinig ninyo. At itong si Matt Murdock na naman ay nasumpungan na naman natin ng 7 pass. No, tinatanong natin siya, yung kanya bang pagpas, yan ba ay pagkapanalo, pagkatalo, pagtuturo ng kamalian? Dahil pass, bahala na po ang viewers. Pero ayon po sa paksa na hindi niya naririnig ngayon dahil panay baba siya, ginamit niya po ang 5:12 ng Roma at ang sabi niya, si Apostol Pablo raw, nung kanyang isulat yung bahagi na yan, nagtuturo daw ng kamalian. Bakit daw? Kasi para sa kanya, ang nakasulat daw sa 5:12, nanggaling ang kasalanan kay Adam. Yung kasi sabi dito sa verse, wherefore as by one man si Adam daw yan, nanggaling daw yung kasalanan. Pero nung tinanong natin, ang tanong natin sa kanya malinaw, ano ang nakasulat? Ano ang nabasa mo? Enter daw pala, pumasok, hindi nanggaling. Naloko na si Matt Murdock. Pagka ganyan, yung pagbabasa mo pala, hindi matapat. No? Ang nakasulat ay pumasok o entered. Ang basa mo nanggaling. Naloko na. Pero ngayon, para patunayan ang case ko bilang negative side, nakita natin yung Matt Murdock, yung mali, bumabasa ng implied lang. Kalinaw nang nakasulat pumasok, entered, hindi nag-originate. Magkaiba yun, Matt Murdock. Ayun ang hirap kasi pag dunong-dunungan talaga Ngayon, isa pang punto, ang sabi ng Apostol Pablo, yung kanyang mga tinanggap na ebanghelyo, hindi sa sarili niya. Hindi sa sarili niya. Kayon, ang gusto niyang patunayan, itong bahagi na to ng 5:12, mali daw yan. Kasi daw, hindi naman daw ang kasalanan nang galing kay Adam. Dahil hindi nga daw nagkasala yung mag-asawa. Ilalabas niyan, Matt Murdock, at sa buong sa pagiging Christians nyo, lalabas engot yung God ninyo. Biruin mo, wala naman pala talagang kasalanan, di naman pala nagkasala yung mag-asawa. Isusugo niya yung kanyang anak, 3:16 ng Juan. Sapagat gayon na lamang ang pagsinta ng ama sa sanglibutan. Bakit niya sinisinta yung sanglibutan? Bakit niya isinugo? Kasi meron ngang kasalanan para iligtas sila sa kasalanan. Ngayon, ang tinututulan mo, hindi galing yun sa isang tao. Akalinaw na nga nung 5. One man entered, pumasok yung kasalanan. Hindi sinabing nanggaling ang kasalanan. Napaka-basic lang. Kaya alam natin, nakapitong pass, very truthful naman yung ating mga tanong, puro pass. Alam na natin yan, maganda sa recording yan. Kung merong pangit sa recording, gaya ng sabi ng ating host, meron namang maganda sa recording. Yung 7 pass ni Matt Murdock. I'm officially waiving my time. Thank you very much. Handa na akong sumagot at magpatanong. Okay, time is waived. Reset the time to 5 minutes. Boss D, and we will start the cross-examination from the affirmative side, going to the negative side. Go ahead, Matt Murdock. Question. Okay, so doon sa 5:12, sinabi mo na pumasok ang kasalanan, which is yun din ang nakasulat, sa pamamagitan ng isang tao. Tama? Oo naman, tama. Kasi ako, kung magbasa ako, yun nakasulat. Hindi gaya nung iba dyan, implied lang, nanggaling. Hindi ako ganun magbasa. Hindi ako engot magbasa. Kasi mula pagkabata hanggang sa aking elementarya, natuto akong magbasa kung ano yung nakasulat. Hindi yung implied na pag tinatanong ng implied, hindi makasagot. Pass! Next question. Okay. At itong taong sinasabi dito, sabi mo, ay hindi ito si Adan. Tama ba yun?
Sabi mo yun bro, kalinaw ng recording, si Adam nga Yes or yan. no muna, Yung sumagot ka isang muna. tao. Mr. Moderator, objection. Objection, moderator. Objection ako. Nauna ako mag-object. Si Matt muna. Nauna si Matt. Matt, ano yun? Sige. So, tama ba ang aking, tama ba yung sinabi mo na you are implying na hindi ito si Adan, itong tinutukoy na tao dito sa 5:12? Okay, Will Day. Counter ako, moderator. Oo, nauna ako, hindi naman categorical ang tanong niya eh. Bigla siya nag-o-object ng yes or no. Wala namang categorical tanong niya. Categorical yun. Sige, sige. Wait lang, Matt. Wait lang. Dahil ito gagawin natin, uulitin ni Matt yung tanong. No? Tapos, sasagot si Will Day nang naaayon dun sa tanong. Sige, pakiulit yung tanong, Matt Murdock. Ito tanong ko. Are you implying, yes or no yan na itong tao na tinutukoy dito sa 5:12 ay hindi si Adan? No. Objection, Mr. Moderator. Binababoy na yung Ay, sumasagot ako, moderator. Oras ko yung 20 seconds. Wala siyang karapatang merong sumabat dyan. Wait lang, no. Meron kasi tayong 20 seconds na para pagsagot. No? So, bibigyan natin ng kalayaan yung negative side na sumagot ng naaayon sa kagustuhan niya. Sige, you will die. Wait lang. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Kasi ang usapan, be respectful at any time, di ba? Nagtatanong lang ako, sasagot lang naman siya bakit naman ganon? Sagot niya kasi yon bro, kung gusto niya ubusin yung 20 seconds, wala tayong magagawa. No? Oo, 20 seconds. 20 seconds, okay. Nagtatime din ako dito ng 20 seconds. Sige, you will die. Pakiulit ang sagot. Paano ko na lang. Sige, pakiulit ang sagot. So, bro. to be clear you ano ba yan? Wait lang. Ulitin mo ba yung tanong? Wala naman ako sinabi ulitin ng tanong. Sasagot lang siya, Matt. Sasagot na lang siya. Ika-clarify ko lang kasi maraming sige, stop time lang tayo. Sige, go, Matt. Ika-clarify ko lang. So, you are not implying na hindi si Adan ang tinutukoy dito? No. Wala akong ini-imply na hindi si Adam yan kasi malinaw si Adam yan. Nasa nasa presentation ko yan eh. Tsaka hindi ang usapan kung si Adam yan o hindi. Wala ka bang maitanong? Next question. Okay, so salamat. Tinatanggap mo si Adan to. Okay. Ngayon, kung si Adan to, sabi dito, pumasok ang kasalanan dahil kay Adan. Tama. Oo naman bro, kasi yun ang nakasulat at marunong ako magbasa ng nakasulat at hindi ako nagpapas katulad ng iba dyan na nung tinanong natin ano yung nakasulat, sabi niya implied, so hindi nakasulat. Naloko na. Sunod na tanong. Okay, therefore, kung pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Adan, ibig sabihin, tama yung aking conclusion na sinabi ni Pablo na dahil kay Adan ay nagkaroon ng kamatayan ang mga tao. Tama? Wrong. Hindi dahil sa pamamagitan. Hindi si Adan, hindi tagapamagitan 'yun. Ang tagapamagitan sa buong Bibliang mababasa mo, kakapal-kapal nun. Idukdok mo yung mukha mo sa Biblia. Ang tagapamagitan si Kristo lang. Hindi si Adam tagapamagitan. Pero kung stand mo yan, si Adam ay tagapamagitan. Kausap natin. Sumasagot. Bakit? Ano problema? Objection, Mr. Moderator. Sabi natin, do not use hurtful words. Do not use ad hominem. Idukdok daw yung mukha sa Biblia. Ano bang salita yan? Counter objection ako? Sige. Counter ako? Sige, you will die. Oo, Pagka ganyan, hindi ko na kayo kakausap. Teka lang. Mr. Moderator. Teka lang. Nagka-counter ako. Hindi mo oras lahat to. Okay, ang counter objection ko, kung sinasabi niya na masakit yung salitang idukdok ang muka, ayun po ay isang descriptive lang na pananalita. Kung masakit yun para sa kanya, edi umiyak siya. Mamaya, wag ngayon, magtanong lang siya. Hindi niya oras umiyak, oras siya magtanong. I will grant the objection, pero you will die. You have the right naman to answer in your own accord, pero paki-lesson na lang yung mga ganung bagay. Sige, pakituloy yung sagot, no? Uulitin yung sagot kasi nag-object si Matt. Matt, wag ka mag-object ng in the middle, pwede ka mag-object pagtapos niya sumagot, bro, ha?
Pagkatapos niya sumagot. Sige, pakiulit yung sagot, you will die. Ito. Kahit anong basa mo, Matmordo, kahit bumalik ka pa sa Tanak, si Adam hindi tagapamagitan yun. Kaya wag mo sasabihin sa pamamagitan ni Adam, nakapasok ang kasalanan. Wrong. Kung hindi, yung kanilang pagkakasala, doon pumasok yung kasalanan. Kaya hindi mali si Apostol Pablo eh. Oh, malinaw na? Hindi mali si Apostol Pablo. Next question. Matt, next question. Okay. So, inaamin mo na yung ginawa ni Eva at ni Adan doon sa halamanan ay kasalanan. Kaya nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan. Oo naman bro, inaamin ko yan dahil yan ay nakasulat, ayan ay nasa tamang exegesis, nasa tamang konteksto, na ang kanilang nagawa nga ay pagkakasala. Kaya nga ang bunga ng pagkakasala nung isulat ni Apostol Pablo, nakapasok ang kasalanan, hindi nang galing ang kasalanan. Hindi tulad ng sagot ng iba dyan. Next question. Okay, wala na akong tanong, Mr. Moderator. 1 minute, 8 seconds remaining. Okay, wave na yung time. Wave na yung time. Now, pupunta tayo sa rebuttal stage. No? And Mr. Moderator, pasensya na ha Ano kasi yan? ako naman respectful magsalita at magtanong. Hindi naman ako nagsasalita ng ad hom at hindi ako nangaatake ng personal. Ako nandito para makipag-usap sa Biblia, hindi para magsalita ng masasakit sa mga kapwa ko tao dito. Ngayon, kung hindi natin masusupil yung kausap natin at hindi magiging respectful, hindi na po ako magpapatuloy sa pakikipag-usap. Nasa iyo yan bro, pero sinabihan ko naman siya na i-lesson, di ba? That is my job as a moderator. Hindi civilized. Hindi ako nandito para makipag-away. Hindi civilized na tao itong kausap natin eh. Bastos. Nasa sa'yo yan bro. Objection po. Ayan ang ad hom. Ayan pa ang ad hom moderator oh. He is not fit to civilized. He is not fit Hindi daw ako to civilized moderator. Objection ako. Wala namang kinalaman sa argumento yan. Hindi ka civilized na tao o kausap. Yan ang ad hom. Okay. So, ano ba? Decision mo, Matt, itutuloy mo pa ba itong debate? Hindi na. Hindi na. Pasensya Okay, sige. Matt has waived the remaining of the debate format. So, thank you, Matt. And thank you, You Will Die. We will now end the debate. Thank you sa mga nakinig. At thank you din kay Boss D na nagpa-unlock mag-timer ng biglaan. Ayan. Thank you, guys.